Kung dati-rati ay diretso po tayo na nakakapagrehistro sa e-travel, kung tayo po ay uuwi o lalabas ng bansang Pilipinas, 7 to 2 hours bago po ang ating flight. Ngayon po, kinakailangan na natin ang gumawa ng personal account. At yan po ang tatalakayin natin sa video blog na ito. So pagbukas nyo po ng etravel.gov.ph na website, ito po yung una nyong makikita. So dahil wala pa po kayong account, kinakailangan po na mag-register po tayo. So ang gagawin nyo lamang po dito is ilagay nyo po yung inyo pong email address. So dito po kinakailangan ang ilagay po natin is active email address po. At pipindutin nyo lamang po yung continue. Bakit po active? Kasi dyan po isi-send sa inyo yung email code na kinakailangan nyo po para po sa next step. At dito po sa next step, kinakailangan po na mag-create tayo ng password. So paalala po, ang password po ay dapat 8 character na meron pong malaki at meron pong maliit na letra. At kinakailangan na meron din po itong symbol katulad po ng $sign, exclamation point, or asterisk. So kayo na po ang bahala. At kinakailangan na meron po itong numero. Ngayon, pagdating po sa enter email code, yung email code po na yan, nandun po sa inyo po mga email na ginamit po kanina. So doon nyo po makikita yan. Ilalagay nyo lamang po dyan and then click continue. At pagdating po dito sa next step, kinakailangan po natin na mag-selfie para magkaroon po tayo ng profile photo. So kung hindi po gumagana ang camera po ng inyo po mga cellphone, kung sira po ito, o di naman kaya ang gamit niyo po ay computer na wala pong camera, pwede po kayo mag-upload po ng inyong pong picture. At pagkatapos po niyan, fill upan nyo lamang po ang mga personal details na kinakailangan at i-click nyo lamang po ang next. At pagdating po dito sa step 2, kinakailangan lamang po na isulat po natin yung atin pong permanenteng address sa Pilipinas kung saan po tayo nakatira. So madali lang po yan, alam nyo na po yan. At i-click nyo lamang po ang next pagkatapos po niyan. At pagdating po natin dito po sa step 3 of 3, dito po ipapakita lamang po sa inyo ang mga detalye po na inyo pong isinulat doon po sa previous registration. I-check nyo lamang po kung tama po yung mga details or mali. So i-edit nyo lamang po kung mali. And afterwards, i-click nyo lamang po ang submit. And there you go. Meron na po kayong e-travel account. So tandaan nyo lamang po ang inyong pong mga email address at ang inyong pong mga password. So yan po yung isang pagbabago po sa e-travel registration. At hindi lamang po yan. Pagdating po sa pagguha po ng QR code, kung dati-rati po ito po ay 6 steps, ngayon po ay pinaikli po ito. Sa pagkuha naman po ng QR code, kinakailangan lamang na mag-login po tayo. Gamit po ang atin pong email address at ang password po na atin pong ginawa kanina. At kung mapapansin niyo po dito at isa rin po ito sa mga pagbabago, meron na pong options kung saan po pwede po tayong kumuha ng e-travel QR code para po sa ating sarili o di naman kaya para po sa ating family member. And as usual po, kung aalis po tayo ng bansang Pilipinas, ang pipiliin po natin is departure. At kung uuwi naman po tayo sa bansang Pilipinas, ang pipiliin po natin ay arrival. At i-click lang po natin yung continue. Paalala po, basahin po natin yung announcement na nasa taas po na nagsasabi na kinakailangan po na gumawa tayo ng e-travel QR code 72 hours bago po ang ating mga flight. Dahil nakalagay po dito, travelers are enjoined to present their e-travel QR code to flight boarding. So ipapakita nyo po, hindi nyo po mga QR code doon po sa boarding area. Okay po. Pagdating po dito sa step 1, arrival pala yung pinili po natin na QR code. Self-explanatory naman po ito. Ito po yung mga travel details po natin. So itatanungin lang po kung ano po yung purpose of travel nyo. So syempre kayo po ay isang returning resident. At kung kayo po ay lulan po ng eroplano, aircraft po ang pipiliin ninyo. At dito po sa country of origin, ilalagay nyo lamang po dyan kung saan po kayong bansa manggagaling. Pagdating po sa destination upon arrival in the Philippines, saan po kayo manunuluyan? Sa inyong po bang bahay or sa hotel? So kung sa residence po, i-click nyo lamang po yung residence na yan at i-click nyo lamang po yung same as permanent country of residence. So automatic po yung lalabas kasi kanina nag-fill up na po kayo. At pagdating po dito sa flight information, ilalagay nyo lamang po yung petsa po kung kailan po kayo darating or aalis po ng bansang Pilipinas. At ilalagay nyo lamang po kung ano po ang inyo pong airlines
at kung ano po ang inyong pong flight number. Yung airport of arrival po, automatic po yan nalalabas at ikiklik lamang po natin ang next. Pagdating po dito sa step 2, self-explanatory din po ito. So, travel declaration po ito. So, dito po, kung kayo po ay nag-travel po sa ibang country, 30 days bago po kayo uuwi sa Pilipinas or aalis sa Pilipinas, ilalagay nyo lamang po dyan sa add. Kung wala naman, idi wala po. Andito po, no lang po ang atin pong i-click kung hindi naman po tayo na-expose sa mga may sakit o di naman kaya nagkasakit in the last 30 days. At i-click lamang po natin ang next. At pagdating po dito sa last step which is step 3, ipapakita lang po dito yung inyo po mga detalye, yung mga ginawa nyo po kanina. So i-check nyo lamang po kung tama po or mali. Kung tama naman po lahat, i-click po natin ang submit para magkaroon po tayo ng e-travel QR code. At kung mapapansin nyo po yung naka-highlight po ng yellow, ang nakalagay po dyan, no need to show your QR code. So hindi nyo na po kinakailangan na ipakita ang inyong QR code pagdating po or pag-alis po ng bansang Pilipinas. Dediretso na lamang po kayo doon po sa inyong pong immigration counter. At dahil meron na po tayong account sa e-travel website, the next time na uuwi po kayo or aalis po ng bansang Pilipinas, ang gagawin nyo lamang po is mag-sign in po sa etravel.gov.ph para makakuha po ng inyo pong e-travel QR code. I hope na nakatulong po ang video na ito sa atin po mga kababayang OFW worldwide.